Itinuring mo siyang kapamilya. Itinuring na totoong kapatid. Si Isabel, ang babaeng halos pinagpala sa lahat. Bukod sa napakaganda niya, ay isa rin siyang successful woman sa larangan ng negosyong napili. Nailathala na rin ang kanyang pangalan sa mga magazine noon. At mas naging matagumpay pa si Isabel nang lumipad sa ibayong dagat ang kanyang negosyo. Kaya talagang masasabi na isa siyang maswerteng dalaga. Sa mga panahon na yun ay kasama niya si Margaret Santiago sa lahat ng kanyang tagumpay. Ang kaisa-isang kaibigan na siyang isinama niya sa tagumpay. Itinuring niya itong kapatid dahil nang mawala ang ama nito ay siya na ang tumayong tanging pamilya ng dalaga. Siya ang nagpaaral at nagbigay ng magandang buhay. Ang akala ni Isabel, totoo ang lahat ng kabutihan nitong ibinabalik sa kanya. Ngunit hindi. Nalaman iyon ng dalaga nang maitakda ang kasal nila ng katipa na si Silver Maximus, ang young billionaire na bumukod sa kanya. Sa mismong araw ng kanilang kasal ay bigla na lamang hinarangan ng bridal car na minamaneho ng driver niya patungo sana sa simbahan. May babaeng kamukhang-kamukha niya na lumabas sa itim na kotse at pinalitan siya sa puting sasakyan. Hinding-hindi makakalimutan ni Isabel ang pagpatay nito sa kanya. Binaril siya bago ihulog sa bangin ng kanyang katawan. I'm sorry, Ate Isabel. Isang kataga na isang tao lamang ang may ganoong salita. Si Margaret. Akala ng dalaga ay katapusan na iyon ng kanyang buhay. Ngunit sa awa ng Panginoon, nakaligtas siya at ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Buntis siya at si Silver ang ama. Ngunit paano siya makakabalik kung may umaako sa kanyang katauhan? Paano siya gaganti? Gayong kitang-kita niya na masaya na si Silver sa babaeng nagkatawang siya. Babalik pa ba siya? O hahayaan na lang ang Diyos ang magparusa sa babaeng umako sa kanyang buhay? How is that, ha? Halos sumuusok na napasinghap si Margaret dahil sa sobrang galit na nararamdaman ito ng umagang iyon. I don't know, ma'am. Tumayo ito at isang sampal ang pinakawalan sa pisngi ng kausap. Ingrata! Ikaw ang sekretary pero wala kang alam? Anong kwenta mo pala? Napayuko ang kawawang empleyada at hindi na nakaimik pa. Get out! Sigaw nito at tumalima ang babae. All of you get out! Sa lakas ng sigaw nito'y pati mga ibang staff na pinatawag ng babae ay kumaripas na rin palabas ng opisina nito. Sa nakalipas na isang taon, nabubuksan pa ang lahat ng bank account ni Isabel. Pero ngayon lahat ng iyon ay hindi na mabuksan. Kahit mga personal account nito ay hindi na mabuksan. Pati credit cards and all, hindi na magamit. Alam ni Margaret na patay na si Isabel. Kaya hindi niya pinalitan ang lahat ng impormasyon sa lahat ng hawak ng dating may-ari ng mga bank account. This is impossible. Nakita ko mismo. I saw it with my wide open eyes. Kaya hindi maaring mangyari na si Isabel ang nagpasara ng lahat ng yun. At kung buhay nga ito, bakit ngayon lang? Kung kailang isang taon na ang lumipas? Nababagabag nitong bulong hawak ang isang baso na may lamang alak. Maayos na sana ang lahat maliban kay Silver. Nagagawa na nito ang lahat, pati ang mga negosyo at naayos ni Margaret dahil alam niya kung paano i-handle ang ilang branches ng negosyo. Maging sa ibang bansa. Kahapon lang siya bumalik ng Pilipinas dahil nasa Thailand si Margaret nitong weekend for some business meetings. Tapos pagbalik niya, ito ang bubungad. Come on, Silver, answer your phone. Pagkalapag ng baso na walang laman, kinuha naman ito ang cellphone at tinawagan ng asawa. Pero nakailang dial na ito, hindi man lang sumasagot ang kabilang linya. Simula nang ikasal sila ni Silver, ay hindi ganun kaayos at kaganda ang pakikitungo nito. Kadalasan ay lasing na kung uuwi at ni minsan hindi ito nagpakaasawa sa kanya. Naisip na nga ni Margaret kung may nalalaman ba ito tungkol sa totoong dapat ay asawa nito. Pero kung meron, bakit hindi siya tinatanong o ipinahuli man lang siya? Sana mali ang hinala ni Margaret. Sana'y mali na buhay pa si Isabel. Mano po, napalingon ng may edad na babae. Isabel, nakauwi ka na pala. Kanina ka pa ba? Ngiti nitong tanong. Kararating lang la. How's yan? Sumunod ang dalaga nang pumasok ang matandang babae sa pintuan. Ayos lang, tulog pa. Tsaka dumiretso paakyat ng bahay. It's been a year, simula na makilala ni Isabel si Lola Luvis. Ito ang tumulong sa kanya para mabuhay sa kabila ng kamuntik niyang pagkamatay.
Lola Lovis is a retired doctor na noon ay sumaktong pauwi na sana ito galing Manila. Nadaanan siya sa bangin na sumisigaw at nagmamakaawa. Salamat sa Diyos dahil hindi siya pinabayaan. Nito lang din niya naalala ang lahat, kung sino siya at kung ano ang totoong pagkakakilanlan niya. Dahil sa temporary amnesia, hindi niya agad nalaman kung bakit naka-bridal gown siya noon at kung bakit siya may tama ng baril pagkagising niya sa isang hospital bed. Even Lola Lovis don't know what happened to her. Gustong i-report sa pulis ni Lola Lovis ang nangyari, pero hindi siya pumayag at hindi rin niya alam kung bakit hindi niya ayun sinang-ayunan. Ang tanging nasa isip kasi niya noon ay tsaka na, oras na bumalik na ang kanyang mga alaala. But the year passed by ay nitong buwan lang niya naalala kung sino siya at kung ano ang totoong nangyari. Kamusta ang lakad mo, Isabel? Isinara niya ang pinto nang makitang himbing ang tulog ng 1-year-old son niya. I-close ko po lahat ng mga bank accounts ko. Thanks God dahil hindi nagpalit ng mga information si Margaret. Ngumiti ang matanda. So, anong plano mo? Yun ang gusto niyang marinig mula rito. Babawiin ko lahat at ibibigay ko ang pinaka-nakakatakot na bangungot kay Margaret. Naibulong ni Isabel kasabay ng nanlilisik na mga mata. Let's go na po, La. Oo, nandyan na. Napangiti si Isabel nang makitang aligagang palabas ng bahay ang babae. Napapangiti na lang siya dahil sa buti ng puso ng taong ito. Nag-iisa na lang sa buhay si Lola Lovis. Wala din kasi itong asawa at mga anak. Tumandang dalaga, kahit halata namang maganda ito noong bata. Ayon sa narinig niyang kwento nito, hindi na nagmahal si Lola Lovis simula nang lokohin ito ng kaisa-isang lalaking minahal. Na trauma, iyon ang pinakasalitang dapat gamitin sa katulad nito. Masaya na rin naman daw ito dahil nakilala siya at si Sean. Tinuring talaga silang pamilya ni Lola. Maging siya rito dahil kung hindi dahil sa matanda, baka patay na sila ng kanyang anak ngayon. Let's go, Sean. Are you ready, Apo? Nakangiting tumunghay ang baby niya rito at ikinawag ang mga kamay upang magpabuhat sa matanda. Binigay niya naman ang bata matapos nitong makapwesto ng upo sa kotse. Babalik sila ngayon ng Manila. Dahil kung nandirito sila sa Davao, hindi madaling gawin lahat ng mga nasa isip niya. Hindi alam ni Isabel kung hinahanap ba siya ni Silver, pero hindi na rin siya umaasa kung halimbawa man dahil alam ni Isabel na kasal na ito kay Margaret. Simula 15 anyos si Margaret ay siya na ang naging ate nito, lalo na nang mamatay si Mang Doming na siyang ama nito na dati naman niyang driver. Inako niya ang obligasyong pagpapaaral at lahat sa dalaga hanggang tumuntong ito ng 20 years old at nakagraduate na ng college. Dahil din sa yumaon niyang ama, kaya niya ito ipinasok na branch manager ng isa sa negosyo ng pamilya. Mabait kasi ito at malambing sa daddy niya noon, kaya siguro nauto ang ama niya. Pati nga siya grabe rin ang ibinigay niyang tiwala rito. Yun nga ang pinakamalaking naging pagkakamali niya. Nag-alaga siya ng ahas na siyang tumuklaw rin sa kanya. Isabel, iha, alam kong matapang ka, pero sana huwag kang magpapabigla sa mga lahat ng makikita mo. Kung idadaan mo kasi sa galit ang lahat, hindi ka magtatagumpay. Unti-untiin mo lang hanggang sa magawa mo ang lahat ng naaayon sa mga binabalak mo. Ngumiti siya nang hawakan nito ang kanyang palad. Nakakuyom kasi iyon sa sobrang galit sa babaeng kanyang pinagkakatiwalaan. Unti-unti siyang kumalma. Ang kailangan mo, talino't iba yung impormasyon kung paano mo uunti-untiin ang babaeng iyon. Tama si Lola Lovis at iyon talaga ang gagawin niya. May isang bahay siya sa Makati. Walang nakakaalam nun kundi siya lamang. Kahit si Margaret, hindi iyon alam, kaya doon sila dederecho. Ang gusto ni Lola Lovis ay sa Tagaytay sa rest house nito mismo. Ngunit hindi pumayag ang dalaga dahil malayo sa Manila. Isa pa'y gusto niyang makita si Sean every now and then. Bukod sa kanila ay may isa pa silang kasambahay na dala. Hindi na kasi pwedeng pagkilusin ng Lola Lovis niya dahil may edad na rin ito. Ilang oras lang din ang itinagal ng kanilang biyahe. Paglapag nila ay nagtaksi lang sila patungo ng Makati. Tulog si Baby Sean sa buong biyahe kaya talagang kalmado lang ang lahat. Pinatid niya sa silid nito ang bata. Mabuti na lang at nauna siya rito noong Sabado kaya naipalinis niya ang buong bahay at naayos ang dapat ayusin. Sa kanan man ng ising, sa gitnang pinto ang silid ni Baby.
Anya pa habang buhat ng kasambahayang bata. Ang ganda ng bahay mo dito, iha. Nakakamangha ang paligid, maaliwalas at malaki ang bahay. Buti nga't naalala ko pa. Nagtawanan sila habang iniaakyat niya ang mga bagahe nilang dalawa. Noong na-hospital siya last year, ay sa Davao na siya dinala ni Lola Lovis at doon na siya namalagi hanggang makapanganak kay Sean. Ito lang din niya naisip na bumalik ng Manila at silipin ng impostorang siya at doon talaga siya nang gigigil dahil sobrang rangya ng buhay nito. Feeling talaga ng hayop na Margaret ay habang buhay na itong ganun. Nagkakamali ito dahil uunti-untiin niya ito hanggang sa mabawi niya ang lahat dito. Nagpahinga lang siya ng buong araw at bukas na rin siya mag-iisip ng dapat gawin. Manang, pakilista lahat ng bibilin. Ako nang mag-groceries para mabilis. Mabuti na lang at may Toyota Wigo siyang nakaparada sa garahe. Kaya yun na lang ang kanyang gagamitin. Nakapag-withdraw na rin siya ng pera dahil pinalitan niya ang lahat ng impormasyon ng mga bank account niya sa bangko. Alam ni Isabel na nanggagalaitin na si Margaret ngayon. Sana nga, nang maputukan ng ugat sa leeg at mamatay. I'll wait you here, Manang. Anya nang bumaba ang kasambahay ng kotse. Pagpasok ni Manang Ising ng supermarket, ay bumaba din siya para mag-order ng food sa isang resto sa tapat ng supermarket. Ngunit pagpasok pa lang ni Isabel, namilog agad ang kanyang mga mata nang makita ang taong dapat pakakasalan niya noon, si Silver Maximus. Inayos niya ang sarili kahit sobrang kinakabahan ng kanyang puso. Paano itong narito? Sa dulong bahagi ng resto, may 2 upuan doon na inuukupan ng 2 tao rin. Hindi ito nagbago. Ganun na ganun pa rin. Tanging buhok lang ang nagbago. Humaba na iyon at tila nakalimutan ng paggupitan. Ngunit tila mas nakadagdag pa nga yata iyon ng atraksyon sa lalaki. Nabaling ang tingin niya sa ibang direksyon nang tumayo ang babae sa tapat ng upuan nito. Biglang sumikdo ang galit sa puso ni Isabel. Si Margaret, at talagang kamukhang-kamukha niya ito. Para lamang maagaw ang buhay niya, nagpa-opera ang demonyo. Miss, napatingin siya sa cashier ng resto. Oh yes, I'm so sorry. Saktong tumayo din si Silver at dadaan ito sa mismong likuran niya. Patungong banyo siguro ang babaeng kasama nito habang palabas na si Silver. Nagyuko siya ng ulo. Miss, here's your order, ma'am. Tarantang napatalikod si Isabel nang magsalita ang cashier. Salamat, mahina niyang sagot. Hindi niya alam kung narinig yun ni Silver. Pero kung oo, sana'y hindi siya nito napansin. Babe, wait for me. Pinasadahan niya si Margaret nang daanan siya nito. Mabuti na lang at naka-eyeglass siya at naka-face mask dahil inuubo siya. Kaya mukhang hindi nito napansin ang mukha niya. Babe, hayop ka. Huli mo na ito, Margaret. Magkikita rin tayo sa tamang oras at panahon. Naibulong niya sa sarili. Paano nangyari yun, Yula? Wala akong inutos ni ipasara ang branch 4. Hindi ba kayo nag-iisip? Ako ang may-ari at hinahabol natin ang sales noong nakaraan na mas dapat tumaas. Tapos sasabihin yung hindi kayo nagbukas ng ilang araw because of me? Are you crazy? Pero ma'am, kayo po mismo ang nagsabi sa amin noon na under construction ng branch. Kaya ititigil mo na ang operation, ma'am. So akong sinungaling sa ating dalawa. Ganun ba, Yula? Sa lakas ng bulyaw nito sa tauhan, napayuko na lamang ang babae. Isa pa, paano kung magsasabi ng ganyan? Kung a day before kayo nag-stop ay nandito pa ako. Hindi sumagot ang kausap nito. You're fired! Madiing usal ng babae. Ma'am, huwag naman po. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Get out of my sight now! Singhal nito na may nanlilisik na mga mata. Animoy tigre na handang manlapa anumang oras. Napangiting pumasok si Isabel ng kotse matapos masaksihan mula sa unahan ang nangyayaring kaguluhan. Kitang-kita ni Isabel kung paano ito magalit. Maaayos niya ang negosyo kaya kampante siyang ipatigil iyon kahit sandali lang. Palalayasin lamang niya ang salot sa kanyang buhay. Kahapon ay humingi siya ng copy ng mga dadaluhang meetings and events ni Margaret ngayong buong linggo sa sekretary nito. Madali lang naman kasi iyon dahil magkamukha sila ng impostor na babaeng yun. Talagang ipapakita niya ang kamaliang ginawa nito sa panggagaya sa kanyang pagkatao. Ipapatikim ni Isabel sa babaeng yun kung ano ang pakiramdam ng ginawa nito.
Yes, La? Kamusta ang unang araw, apo? Ngumisi si Isabel habang kausap sa cellphone ng matanda. It's fine, La. Patungo na ako sa isang events. Nasa QC lang naman yun. Be careful lamang, iha, para hindi ka mabuko agad. Of course, La. Ako po ang original, kaya hindi ako papayag na mabuko. Siya ang dapat matakot dahil hindi madaling lokohin ng totoong Isabel, La. Natawa na lang ang kanyang kausap kahit siya'y napangisi na lang din bago ibaba ang tawag. Alam niya kung saan ang dako ng events dahil talagang inalam niya iyon kagabi. Miss Isabel, you're here. Napangiti siya ng malapad nang may babaeng bumati. Tila hindi makapaniwala ang mukha nito. Why, hindi ba ako invited? Biro niya sa malambing na tinig. Ngumiti ang babae at humingi ng paumanhin. No, nagtataka lang ako dahil kadalasan kayo ang pinakahuling dumarating sa mga ganitong events, ma'am. Tumaas ang kanyang kilay. Mukhang pinanindigan talaga ni Margaret ang pagiging demonyita. Talagang sinira nito ang maganda niyang imahe. By the way, sumunod po kayo sa akin, ma'am. Nasa loob na po ang asawa ninyo. Sumikdo ang kanyang puso. Asawa? Hindi niya napaghandaan ang sandaling to. Dahil ayon sa impormasyon niya sa sekretary ni Margaret ay wala itong ibang kasama sa okasyong yun. I'm sorry, di ba dapat ay ako lang ang lumingon ng babae sa kanya? I'm sorry po ma'am, nagtaka nga din po ang mga narito sa event kung bakit dumating si Sir Silver this morning. Parang biglang nanuyot ang lalamunan niya dahil doon hindi pa siya handang makipagkita kay Silver pero no choice na rin siya ngayon. Good morning Miss Isabel, napakaganda mo. Hindi niya kilala ang matandang nakipagkamay pero tinanggap pa rin niya ang palad nitong tumunghay sa harapan niya. Thank you, you look handsome too sir. Tila nagulat ito sa naisagot niya pero sa huli nakita niyang umiti ito bago niya ito iniwan. Nakasunod lang siya sa babae na may hawak na mga guest list siguro. Mukhang ito ang assign sa mga guest ng event. Mula sa unahan ay may isang mesa at 4 na upuan. Biglang sumikdo ang puso niya nang makita ang likod ng pamilyar na tao. Here you go, nandito na tayo miss, enjoy po. Miss, wait. Tatawagin pa sana niya pero kumapit agad ang kamay ni Silver sa kanyang pulsuhan at hinila siya paupo. Bukod sa kausap nitong lalaking nakasuot na kakaalis lang nang makita siya, ay wala na rin itong ibang kasama sa mesang iyon. Pilit niyang hinila ang palad pero matalim siyang pinakatitigan ng lalaki. Anong drama na naman to Isabel? I told you last night na huwag ka nang dumalo ng event. Pero bakit nandito ka? Gusto mo ba akong mapahiya? Sinabi kong ako na lang mag-isa kaya bakit ka nandito? Madiin itong usal. Napalunok siya ng sunod-sunod at napapangiwi dahil sa diin ng pagkakahawak nito sa kanyang pulsuhan. Ano ba? Nasasaktan ako. Ito ang gusto mo, di ba? To hold you like this. Kaya bakit ka nag-iinarte? Bigla niyang hinuklit ang kaliwang brasong hawak nito. Don't me, Silver. Don't me. Kita niya ang gulat sa mukha nito na tila may nasabi siyang hindi ayon. What kind of drama is this? No more babe ha? Good to hear it from you, Isabel. Parang bawat lunok niya, nakabantay ito na parang may kakaiba sa kanyang ikinikilos. She need to get out of here now. Lalo na nang makita niyang impostor na si Margaret na pumasok ng entrada ng building. Excuse me? Ngunit muli nitong hinawakan ng kanyang braso. Magsi-CR lang ako, so please let me. Tsaka niya hinila ng malakas ang kanyang braso. Hindi alam ni Isabel kung bakit gano'n na lamang ang naging pag-uugali ni Silver. Dahil noon, ni minsan na hindi siya nito sinaktan at alam na alam din niya na mahal siya nito. Pero bakit kanina? Hindi na ito sweet at caring kagaya ng dati. Gusto pa man din sana niyang magpakilala dito one of these days at aminin ang lahat ng nangyari sa kanya. Pero sa nasaksihan at naranasan kani-kanina lang, parang hindi na ito ang lalaking minahal at pinag-alayan ng kanyang sarili. Halata ang iritasyon at kahit ang umiti kahit saglit, hindi nito magawa. Hindi kagaya noon na napapahalakhak niya ito sa tuwing magkausap silang dalawa. Ngayon ay hindi na yata niya kilala si Silver. Ibang-iba ito sa Silver na nakilala at minahal niya noon. Hindi na bumalik si Isabel sa table nila ni Silver dahil naroon na si Margaret sa tabi nito at panay din ng lingkis. Parang naninikip ang dibdib niya sa tuwing makikita niyang ganun ang kanyang nasasaksihan. Si Isabel na lang din ang kusang umalis sa lugar ng tawagin ng MC si Silver at si Margaret.
Oo, kahit pangalan at mukha niya ang dala ng babaeng yun, iba pa rin ang sakit na walang alam ang lahat na niloloko lang ang mga ito. At mas lalo na si Silver na tila dalang-dala naman sa kasinungalingan ng babaeng yun. Tumalikod siya, dala ang bigat sa puso, na mukhang wala na siyang babalik ang lalaki dahil na kay Margaret na ito. Sabihin mang itong iniisip ni Silver na siya iyon, pero pangalan lang at muka, ang katawan ay si Margaret na. At alam niya, simula nang mawala siya, siguradong may nangyari na sa dalawa. At iyon ang hindi niya kayang isipin o sikmurain man lang. Ibang babae ang kasiping nito, kahit pamukha niya yun. Ma'am, magandang tanghali po. Ano pong gusto niyong kainin? Nanginginig at halatang takot ang mukha ni Manang Laura nang bumungad siya sa pintuan ng kanyang mansyon. 1 taon din siyang nawala rito at marami nang ipinagbago. Noon ay walang gazebo ang garden, ngayon ay meron na. May lanay na rin na noon ay iniisip niyang magpalagay. I'm fine, Manang. Balumanin niyang usal. Matapos sa event ay dumiretso si Isabel sa kanyang bahay. Diyos po, ma'am. Nakayukong tanong nito nang dumiretso siya sa sala. Ayos lang ho. Kita niya ang gulat sa mga mata ng babaeng kasambahay. Halatang gulat na gulat ito. Are you okay, Manang? Gusto niyang kamustahin at yakapin ang kasambahay na ito, pero hindi niya ginawa dahil alam niyang magtataka ang babae. Gusto niyang itanong kung maging si Silver ba ay dito umuwi, pero pinigilan na lang niya ang sarili. Umakyat sa 2nd floor si Isabel, diretso sa kanyang kwarto, at lahat ng naroon ay talagang ibang-iba na. Kulay, gamit at pati ang mga wardrobe at mga appliances, pati mga bags na collection niya ay wala na at napalitan iyon ng mga mas mamahalin pa. Mula sapatos, estilitos at mga sandals. Napakarangya ng buhay ng hayop na Margaret. Sobra-sobra ang panlulustay nito ng pera niya. Ito ang nakinabang sa lahat ng pagod niya sa trabaho noon. Naging instant mayaman ang hayop. Binuksan niya ang lahat ng silid at ganun pa rin ang ayos. Manang, namilog ang mga mata ni Isabel nang biglang manangga ang babae. Nabigla siya dun, wala naman siyang gagawin. Nilingon lang niya at tinawag ang kasambahay. Hindi na kailangan mananggalang gamit ang 2 mga braso. Why? Pilit itong umiti. Ano po? Wala naman po. Umayos ito ng tayo nang makitang wala siyang ginawa. Pinasadaan saglit ni Isabel ang mga braso nito. May iilang pa sa doon na mukhang malapit nang mawala. Naisip agad ng babae na mukhang sinasaktan ni Margaret ang kasambahay. Mas sumidhi ang galit sa kanyang puso. Kaya pala parang ilag ito at malayo ang agwat sa kanya habang nakasunod sa likuran niya dahil sinasaktan ito ng impostor. Sinira na nito ang kanyang pagkatao. Saglit lang siya sa mansyon, hindi na rin siya nagtagal. May kinuha lang siya sa vault sa library niya bago umalis. Hindi iyon nabuksan ni Margaret. Sa bagay ay hindi nito nakikita ang secret vault na iyon na naroon lang sa ilalim ng tiles sa tapakan ng pinto pagpasok sa loob ng silid. Naroon lahat ng papeles sa kanyang negosyo at pati titulo ng lahat. Pati na rin ang mahalagang bagay na kanyang iniingatan na siya lang ang meron na ni minsan hindi nagkaroon ng peking Isabel. Paglabas ni Isabel ng gate ay nagpaalam pa siya kay Manang. Inihatid siya nito hanggang sa labas. Kailangan niya ng madaliin ang lahat dahil sirang-sira na siya sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya dahil sa babaeng yun. Ngunit halos lumuwa ang puso niya sa dibdib nang may lalaking tumawid sa kalsada. Mabuti na lamang at nakapreno siya bago nahagip ang lalaki na sa banta niya ay isang pulubi. Binaba ng dalaga ang lalaki. Manong, ayos ka lang ba? Pero nang titigan siya nito, tila biglang nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Hayop ka, Margaret. Bulong pa nito bago siya hinila papasok ng kotse. Bitiwan mo ko. Ano ba? Tulong! Walang kabahayan sa dakong iyon dahil palabas pa lang siya ng subdivision. Talahiba nang makikita sa paligid at malayo pa ang ibang bahay. Kaya kahit anong sigaw niya, walang sino man ang makakarinig sa kanya. Isang panyo na may kung anong chemical ang inilapat sa ilong niya. Nagawa pa sanang magpumiglas ni Isabel, ngunit kalaunan nawalan din siya ng ulirat. Masakit ang ulong na pamulat si Isabel. Agad siyang napabalikwas ng bangon nang mapansing tila may nakadagan sa kanyang ibabaw. Napakawalang yamo, Margaret. Ako ang tumulong sa'yo para gumanda ang buhay mo. Tapos ipinapatay mo ko.
Ngayon magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Nanlilisik ang mga matang bulong nito. Napasigaw si Isabel nang akma na siya nitong hahalikan, tsaka malakas na itinulak ang lalaki. Ngunit hindi man lang nabuwal ang estranghero. Imbis na halik ay bigla siya nitong sinakal. Hindi ako si Margaret. Bitiwan mo ko. Isang sampal ang ipinagkaloob nito sa sobrang panlalaban niya. Napalingon siya sa tagiliran at may lampshade doon na sira. Malapit na iyong mahulog sa pinagpapatungang sirang mesa, kung hindi lamang sa wiring na kumapit sa kung ano para hindi iyon tuluyang mahulog sa lapag. Nasa ibabaw sila ng maruming kama at puro alikabok. Sa banta niya ay nasa abandonadong bahay sila kung saan. Ngayon mo sabihin yan, wala na ang tunay na Isabel. Ako mismo ang nakakita nun nang itulak mo siya sa bangin. Ngayon, magsisinungaling ka pa? Mas idiniin nito ang pagkakasakal sa kanya. Kulang na lang ay magpaubaya na lamang siya dahil sa kakapusan ng hininga. Ngunit biglang pumasok sa isip niya si Sian, dahilan para magkaroon siya ng lakas at maabot bigla ang mabigat na bagay na sinisentro ng kanyang mga mata. Walang ano-anong ipinalo iyon ni Isabel sa ulo ng lalaki, dahilan para mahulog ito sa kama. Naging pagkakataon naman niya iyon para tumayo at mabilis na kumaripas ng takbo. Panginginig, pag-iyak at takot ang tanging nangingibabaw sa kanya. Hindi niya magawang sumigaw dahil sa halakhak ng lalaking umieko sa buong paligid. Magpakita ka, Margaret. Walang iya ka. Bigla siyang umakyat sa ibabaw ng hagdan matapos subarin ang suot sa paa upang hindi siya makalikha ng ingay. Bukas ang main door at hindi siya nakalabas agad. Sumiksik si Isabel sa likod ng pintuan sa unang kwarto sa ikalawang palapag. Hayop! Nasaan ka? Mariing napapikit ang dalaga sa lakas ng boses nito. Hindi niya alam kung sino ang taong ito, pero ayon sa narinig niya ay dati itong kakampi ni Margaret. Hindi rin siya pwedeng magpakita at sabihing siya si Isabel at hindi si Margaret dahil hindi nga ito naniniwala sa kanya. Magpakita ka na! Parang kulang na lamang ay lumabas ang puso niya sa dibdib nang biglang sumigaw ang lalaki. Nasa labas lang ito ng pinto kung saan siya nagtatago. Todong dalangin ang tanging magagawa niya nang bumagsak ang kahoy na pintuan. Mabuti at maliit siya kaya hindi siya natamaan at nasiksik agad ang likuran niya sa corner ng pader. Pero nagulat siya nang may makapasa likod niya at nang lingunin ni Isabel ay isang bakal na nasa 1 metro ang haba. Come out, wherever you are, my sweet Margaret. Mabilis lang akong kausap. Tsaka nito binuksan ang likuran ng pinto. Humakbang siya upang makabuelo at isang malakas na paghampas sa punong tenga ng lalaki ang bumulaga rito. Napahiga ito sa sahig at tila nawalan ng malay. Doon na siya lumabas ng kwartong iyon. Dali-daling tumakbo palabas ng kabahayan. Nanginginig pa siya habang papasok sa kotse sa mismong compound ng abandonadong lugar na yun. Kapos na kapos ang paghinga niyang pinaaandar ang kotse at agad na umalis sa bahaging yun. Nahimasmasan lamang ang dalaga ng makalayo. Agad niyang tinignan ang mga papeles na isinuksok niya sa ilalim ng upuan ng kotse kanina bago babain ng lalaki, kaya hindi iyon nakuha ng kung sinong taong yun. Tinawagan niya si Lola Lovis at sinabi ang lahat dito, kaya pagdating niya ng bahay ay agad siya nitong sinalubong ng gamot at tubig tsaka isang mahigpit na yakap. Mabutit nakatakas ka. Sinabi ko naman sa iyo, Isabel, kailangan mo ng baril. Ikukuha kita sa kakilala ko para kahit papaano may panlaban ka sa mga gaya ng taong yun. Nakatanaw lamang ang dalaga sa kawalan, hawak ang isang cold compress na inilalapat sa noo niyang may pasa at maging sa leeg niya. May iilan ding sugat ang braso at binti niya, ngunit nagamot na rin naman yun. Kailangan kong malaman kung sino ang taong yun. Makakatulong siya sa akin ng malaki. Seryoso niyang usal. Tumigil ito sa paggamot sa ilan niyang mga sugat. Ano? Nahihibang ka na ba? Gusto mong mapatay nun? Tila inis na tugon nito. Hindi la. Kung may baril ako. Halata ni Lola Lovis na hindi nagbibiro si Isabel, kaya napabuntong hininga na lang ito at hindi na sumagot pa. Hindi mahagilap ni Isabel sa isipan kung sino ba talaga ang taong yun. Kaya naparesearch na siya sa buhay ni Margaret. Nakita niya naman kasi na malinaw ang mukha ng lalaking kamuntik nang pumatay sa kanya kahapon. Kaya titingnan niya sa data ng babaeng yun kung sino ang taong iyon at kung bakit ito ipinapatay ni Margaret. Sa mga naging boyfriend ni Margaret siya tumigil.
Kilalang kilala niya kung sino ang mga nanligaw at naging katipan ng babae noon dahil sinasabi yun ni Margaret sa kanya. Ngayon nga lang napagtanto ng dalaga na parang nang iinggit lang ito at mukhang iniisip nito noon na mas maganda ito dahil sa dami nitong suitors. Kaya nga nung ipinakilala niya si Silver kay Margaret noon, sobra-sobra ang gulat nito dahil sa gwapo at yaman ng lalaking mapapangasawa niya sana. Marami rin siyang napansin kay Margaret noon na kadalasan binabaliwala niya dahil sa pag-aakalang totoo itong kapatid sa kanya. Dahil ganun ang turing niya rito, pero hindi pala. Kahit pala ibigay mo ang lahat at kahit pakainin mo pa sa palad mo, kung ahas ay ahas talaga. Sana lang talaga ay binigyan niya ng kaunting boundary ang sarili noon sa babaeng yun upang hindi siya umabot sa ganito. Pero ano bang magagawa niya kung ganun siya kung magbigay ng tiwala sa iba? Dexter Cospus. Naibulong niya sa hangin, tsaka niya binuksan ang laptop at nag-search patungkol sa lalaki. Yun kasi ang naalala niyang pangalan ng lalaki na naging boyfriend ni Margaret bago siya ikakasal sana. Alam niya ang mukha ng lalaki dahil isang beses niya na itong nakita sa isang event. Yun nga lamang ay hindi siya naniniwala noon dahil sa mukha ng taong yun. Ikaw nga, pero bakit? Kinakausap niya ang sarili habang tinititigan ng nakuhang impormasyon sa internet. Dexter Cospus, June 16, 1958, San Fernando, Pampanga at marami pang iba. Ayon sa data ay isa itong doktor at noong 1995 ito nagsimulang magtrabaho sa St. Luke's, Taguig. Tama ang sinasabi ng taong iyon dahil kung doktor ito ang tumulong kay Margaret para makuha nito ang mukha niya. Kaya nito alam ang mga bagay na yun dahil ito ang kasama ni Margaret noong binubuo ng dalawang plano. Sobrang desperada na ni Margaret dahil kahit matandang kaedara ng lola niya, pinatos na nito upang makuha nito ang gusto. Pero mukhang hindi naman iyon ang lumalabas, lalo na at ipinapatay pala ito ng babae. Mukhang ginamit lamang ni Dexter upang makuha nito ang nais at pagkatapos, tsapwera na ang kawawang matanda. Hindi niya ito masisisi kung sa edad nito ay gustong patayin ng lalaki si Margaret dahil kahit siya, yun din ang gagawin niya. Nagprint siya ng mukha nito bago tumayo para ipakita kay Lola Lovis ang lalaki nagtangkas sa kanyang buhay. Napatitig si Isabel ng seryoso kay Lola Lovis nang mapansin ang panginginig ng mga kamay nito. Mas nagulat siya nang may tumulong mga luha sa papel ng may mukha ni Dexter. Agad siyang nagtanong nang mapansin ang kakaibang reaksyon nito. La, bakit po? Hindi ito nakasagot agad at tila may kung anong binabalikan sa isipan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan nito nang haguri niya ang likuran ng matanda. 65 years old na si Lola Lovis last 2 months. Malakas pa naman ito pero hindi na pwedeng magtrabaho. Kaya nga kumuha na siya ng dagdag kasambahay dahil ito pa kasi ang nag-aalaga kay Sean na dapat ay nagpapahinga na lamang ito. Sigurado ka ba, Isabel? Ramdam niya ang panginginig ng tinig nito. O hula, siya ho yun. Mahaba nga lang ang balbas at marumi na ang suot. Pero sigurado ko siya yun, ang Dexter na tumulong kay Margaret. Napaupo ito sa sofa at hinawakan agad ang dibdib. Manang, tubig pahingi. Tawag niya sa kasambahay na nasa kusina. Agad namang tumugon ng babae. Nang makainom si Lola Lovis ay tsaka na ito nagsalita. Siya ang lalaking minahal ko ng sobra noon, Isabel. Namilog na lamang ang mga mata niya dahil sa narinig, kahit ang magsalita ay hindi niya nagawa dahil sa gulat. Pero bakit siya napunta sa Margaret na yun? Yakap ang tanging naisagot niya kay Lola Lovis dahil kahit siya, hindi rin alam ang totoong nangyari. Pero kung totoo nga ang mga sinasabi ni Lola, ibig sabihin na ex nito si Dexter? Parang gusto niyang mabaliw dahil sa mga revelasyong ito. Naatin ni Margaret na manggamit ng matandang doktor para lamang sa pangarap. Napakawalang yang klase ng babae, samantalang 3/4 na sa edad nito ang matandang yun. Sa bagay kung mahinahangad talagang ibang tao, kahit ano'y papasukin para magawa at maisakatuparan lang yun. Gaya na lang ni Margaret, senior na ang pinatulan para sa pansariling kaligayahan. Ngayon ay nabuo bigla sa isip niya na kailangan talaga niyang makita si Dexter. Iha, sasama ako sa'yo. Hanapin natin si Dexter. Nagulat na lamang ang dalaga nang hawakan nito ang kamay niya at bumulong. Punyeta, paano ba ito nangyari? Miss Isabel,
Kayo mismo ang pumirma ng papeles na ibinibenta ninyo ang mansyon. Napatayo ang babae sa kinauupuang sofa. Are you out of your mind, attorney? Paano ko ibibenta kung ito ang pamana ng ama ko sa akin? At dito ako nakatira. Halos sumabog sa galit si Margaret ng gabing yun habang kausap sa living room ang attorney na si Fidel. Here, take a look at it. Nagulat nga rin ako nang tumawag at gustong makipagkita kahapon. Kaya nga kahit may ginagawa ko, pinuntahan kita agad, miss. Hinuklit ng babae ang papel na iniyabot ni attorney, tsaka iyon seryosong binasa. Hindi kaya't nakalimutan lamang ninyo? Hindi naman pwedeng sabihing may doble ganger ka dahil wala naman kayo nun. Natigilan ng babae at bumaling sa attorney. Hindi maintindihan ang mukha nito. Gulat na tila may halong takot ang mga mata. Double ganger? Naniniwala kayo dun? Sa tanda niyong yan, attorney? Natawa ang may edad na kausap. Nagbibiro lamang ako dahil ayon sa inyo'y hindi kayo nakipagkita kahapon sa Resto Paraiso na paborito kong restaurant. Mapaklay itong ngumiti. Hindi ko lang siguro natatandaan. Tumango-tango ang attorney. So kapag ganitong permado na attorney, hindi na ba pwedeng bawiin? Halataan ka ba sa tinig nito? About that, pwede naman pero may buyer na ito dahil nang pirmahan mo kahapon. May sumalo agad na isang negosyante at itong hawak ko'y copy na lang dahil nasa kanya na ang lahat ng original. What? Paanong nangyari? Sa katunayan, kayo mismo ang nagsabing madaliin kaya mabilis lang ang lahat. Isa pa, permado nyo na lahat ng document at sinabi mo rin sa akin na ako na ang bahala. Basta as soon as possible, maibenta ang mansyon, pati na ang lupa dahil aalis ka ng bansa at doon ka na mamamalagi, miss. Biglang tinapos ni Margaret ang usapan tsaka pinalayas agad ang attorney. Dahil sa sobrang inis nito, sunod itong nagtungo ng library. Sunod-sunod na tinungga ng babae ang hawak na mamahaling alak na kinuha nito sa minibar bago ito umakyat ng library. Ilang saglit lang nang may kumalabog na mga gamit nang ibato iyon ng babae sa pader. Habang panayang sigaw dahil sa sobrang inis. Ano bang nangyayari? Paano to nangyari? Kung ganitong mauubos lahat ang natitirang pera ko, mamumulubi ako. Ang hindi alam ng babae bawat galaw nito ay nakamasid si Isabel at hindi niya mapigilang mapahalakhak sa tuwa dahil kaunti pa't mababaliw na si Margaret. Siya ang kumausap kay Attorney Fidel kahapon ng umaga at siya rin ang taong bumili ng mansyon at sa pangalan ng anak niya iyon ipinangalan. Malapit na at oras na makuha niya lahat ng ari-arian na dapat ay sa kanya tsaka niya ito babaliwin hanggang sa umiyak at tumawa na lang itong mag-isa. May hidden camera siyang inilatag sa bawat bahagi ng bahay nang pumunta siya rito at konektado iyon sa kanyang cellphone. Sino yan? Natatawa siya habang binabaybay ni Margaret ang salaming bintana ng library. Bigla nitong isinara ang bintana. Parang napakasarap multuhin ng taong to. Kung siguro patay na siya, baka noon pa niya minulto ang hayop na to. Pasalamat talagang impostora dahil nawalan siya ng alaala at nagawa nito pansamantala ang nais. Pero ngayon hindi na iyon muling mangyayari dahil gagawin niya ang lahat para makuha ang dapat ay sa kanya. Ano to, Laura? Anong nangyayari at may mga tow truck dito? At bakit lahat ng sasakyan ko hinugot ng mga truck na yan? Ma'am, pinapakuha niyo po. Sabi niyo'y sira kaya tinawagan ko ang tow. Biglang nagtaas ng mga braso si Manang Laura nang akmang hahampasin nito ni Margaret. Isabel, that's enough. Natigilan siya habang nakamasid mula sa di kalayuan nang bumaba sa isang magarang sasakyan si Silver. Alam mo ba ang ginagawa nitong katulong, ha? Ipinahatak niya lahat ng sasakyan ko. Manang, pumasok ka na. Ako nang bahala rito. Naririnig niya ang usapan dahil sa device na inilatag niya sa may gate. Boss, no need na dalhin ng mga kotse, ako nang bahala. Naikuyom niya bigla ang kamao. Talaga bang naniniwala si Silver na si Isabel ang katabi nito? Para talagang gusto niyang puntahan ng taong yun at sampalin ng matauhan. Pero pasasaan ba? At magagawa niya rin iyon after ng lahat ng to. Sinundan pa ng tingin ni Silver ang paalis na 3 tow truck. Ngunit tumigil ang tingin nito sa di kalayuan sa mismong kinaroroonan ng kanyang kotse. Ngunit hindi siya kinakabahan dahil tempered glass iyon at hindi siya basta-bastang makikita sa loob. Babe, bakit ngayon ka lang? Alam mo bang ang daming... Biglang kumapit ang babae sa braso nito kaya para hindi niya na marinig ang usapan, ibinalibag niya ang wireless headset sa katabing upuan at pinaandar na ang kotse. Galit siya ngayon.
Mukhang dalawang tao na ang kailangan ng paghihiganti niya. Idadamay niya pati si Silver. Ang tanga-tanga kasi. Attorney Fidel, thank you for your hard work. Pilit ang ngiti ng family attorney. Noon pa man ay itong taong ito na ang pinagkakatiwalaan ng pamilya niya. Hanggang mamatay ang daddy niya ay ito ang kanilang attorney. Ngunit wala itong kaalam-alam sa lahat ng mga nangyayari. Dahil lingid sa kaalaman ng attorney ay peking Isabel ang amo nitong nakalipas na taon. Ang akala ko'y gusto mong ipatigil ang pagbenta sa mansyon at lupa, Miss Isabel. No, of course not, attorney. Sadyang nag-alinlangan lang ako. Tuloy na tuloy yon at isa pa, nakausap ko na rin ang sinasabi mong Sean. Really? Pero talagang nangihinayang ako sa mansyon, miss. Pero kung ngayon ang desisyon mo, wala na rin ako magagawa riyan. Sigurado naman po akong magiging maayos ang lahat dahil ikaw na mismo ang nagdesisyon niyan. Madaling magawa talaga ang lahat, lalo na at siya naman ang totoong Isabel. Oo, sabihin na nating madali lang bawiin ang lahat oras na nagpakita siya. Pero hindi naman siya tanga para madaliin ang lahat. Gusto niyang gumapang muna sa hirap si Margaret hanggang sa gustuhin na nitong kusang kumawala sa mukha nitong inako. Yung tipong umiiyak ito at nagmamakaawa na tanggalin na ang mukha niya sa mukha nito. Matapos ang usapan nila ni Attorney Fidel ay siya ang unang nagpaalam dahil may kikitain pa siyang tao na siguradong makakatulong sa kanya ng malaki. Dala ang 45 baril na ibinigay ng Lola Lovis niya ay pumasok siya ng kotse. Kasama niya si Lola dahil ayaw talaga nitong makinig na wag na itong sumama. Babalikan niya si Dexter sa abandonadong bahay na kung saan siya nito dinala noong nakaraan. La, nandito na tayo. Bulong niya nang mapansing nakaidlip na ang kasama niya. Agad nitong inayos ang sarili. Isinuot ni Isabel ang black leather jacket upang hindi mapansin ang armas na nasa kanyang tagiliran. Nag-cap na rin siya upang iayos ang buhok at hindi iyon makasagabal sa galaw niya. Dito ka lang muna, La. Anya, pagbaba ng kotse. Hindi, iha. Sasama ko't baka kung anong gawin niya sa'yo, apo. Kahit kailan napakatigas ng ulo ng matandang to na hindi man lang sumusunod sa kanyang mga instruction. Kaya hindi na nga siya nagsalita pa dahil ito pa rin kasi ang nasunod at sigurado siya doon. Dexter, nandirito ka ba? Si Lola Lovis ang tumawag sa lalaki. Lumabas ka kung nandirito ka. Dexter, si Lovis ito. Alerto ang kanyang bawat kilos habang papasok ng kabahayan. Ngunit kahit sa ang dako ng bahay, walang bakas ng lalaki. Huli nilang pinasok ang silid na siyang hinigaan niya noong dinala siya ni Dexter dito. Dexter, Diyos ko! Dexter! Hindi niya na napigilan si Lola Lovis nang mabilis itong lumapit sa lalaki. Sumunod siya nang hindi man lang ibinababa ang hawak na baril niya. Lovis, anong ginagawa mo dito? May bandage ang ulo nito ngunit halatang hindi iyon napalitan ng ilang araw. Nangayayat na rin ito nang huli niyang nakita. Iniisip niya na mukhang nakuha ni Dexter ang sugat sa gilid ng ulo nang hambalusin niya ito ng bakal. Tila nagsisisi din siya sa ginawa niya, lalo't hindi na ito makagalaw ng maayos. Bakit kasama mo ang babaeng yan? Tumabi ka, Lovis. Demonyo yan. Kahit hirap sa paggalaw, nagawa pa rin itong hilahin si Lola Lovis. Makinig ka, Dexter. Hindi si Margaret yan. Si Isabel yan. Napatingin ito sa matanda. Tsaka ko na ipapaliwanag. Kailangan mong madala sa hospital. Nangihina ka na. Pero, hayaan mo. Tutulungan kita. Tutulungan ka namin. Basta wag ka munang magtatanong ngayon. Nang masigurong hindi mananakit si Dexter, doon lang itinago ni Isabel ang baril at inakay na rin ng lalaki para mailabas ng bahay na yun. Nangangamoy na rin ito dahil mukhang ilang araw lang itong nakahiga sa kwartong yun, ni walang tamang lugar at maayos na higaan. Agad na idindiretso ni Isabel ang matanda sa hospital upang lapatan ng tamang gamot at pag-aasikaso. Hinayaan din niya ang dalawang makapag-usap ng masinsinan matapos itong gamutin ng doktor. Patawarin mo ko, Isabel. Nabulag at nalin lang ako ng babaeng yun. Nakilala ko si Margaret dahil kaibigan ako ng ama mo. At nang malaman niya na doktor ako, doon na siya nagsimulang lumapit sa akin. Marami siyang sinabi sa akin na dumating sa puntong kinawaan ko siya at naging kami rin sa maikling panahon. Ang hindi ko alam, tanging sarili lang pala niyang iniisip. Matapos kanitong barilin week after, ako naman ang sinunod niya. Kala niya napatay niya ako pero hindi. Ilang ulit kong tinangkang gumanti pero hindi ko magawa dahil dala-dalawang bodyguards nito.
Mukhang naniniguro na walang babalik upang gantihan siya. Noon lang ng oras na yun kita natsyempohan na ikaw lamang mag-isa. Akala ko talaga ikaw yun. Kaya nga gumawa na ako ng paraan. I am really sorry, Isabel. Handa akong tumistigo. Maayos lang ang lahat at mabayaran ko ang makasalanan ko sa iyo, Iha. Salamat ho. At sa iyo, Lovis. Hinanap kita noon para sana humingi ng tawad. Pero huli na dahil hindi na kita nakita. It's okay. You are forgiven now, Dexter. Masaya siya dahil nagkapatawaran na ang dalawa. At ito rin ang hinihintay niya. Dahil may isang tao na siyang kakampi upang makuha niya ang hustisya na dapat ay noon niya pag ginawa. Ilang araw ang itinagal ni Dexter sa ospital. Si Lola Lovis ang naroon para bantayan ito dahil siya abala sa panibagong plano, ang multuhin si Silver. Ayon sa sekretary ni Margaret ay may dinner date ang dalawa mamayang gabi dahil anniversary daw ng mga ito. Sabi na sobrang bobo talaga ni Silver. Hindi man lang nito napansin na hindi si Isabel ang kaharap. Napakatanga naman. Mamaya niya isusuot ang regalong jewelries ni Silver sa kanya noon. At alam niyang walang maisusuot si Margaret dahil hindi nito iyon alam. Ang jewelries na ipinasadya pa ni Silver sa France para sa kanya. Nasa vault niya iyon kaya hindi nakita ni Margaret. Mukhang mamaya na maghihiwalay ang dalawa. Natatawa siyang pinakikinggan ng sigaw ni Margaret dahil hindi nito alam kung anong sinasabi ni Silver na regalo daw nito rito noon. Paanong malalaman? Fake nga ito. Siya itong totoo kaya siya ang may alam. Mukhang masisiraan na ng ulo si Margaret kapag ganito. Walang replika nun dahil hindi nga alam ni Margaret kung ano ang mukha ng alahas na iyon. Alamin mo dahil kung hindi ko maisusuot yun, malalaman ni Silver na hindi ako si Isabel. Paano po? Ilang oras na lang, ma'am, at I don't care. Gawan mo ng paraan dahil oras na nalaman ni Silver na hindi ako si Isabel, siguradong papatayin niya ako. Napapapalakpak si Isabel habang nakikinig sa wireless headset na iyon. Naghihinala ba si Silver? Dapat pala pati ang mansyon ng lalaking yun. Kinabitan na rin niya ng hidden camera para alam niya ang mangyayari. Pero sige lang, kay Margaret muna siya magpupokus dahil nasa lugar ang lahat ng kanyang plano. Suot ang dress na above the knee, maroon iyon na backless at nakalabas ang tindig niyang cleavage. Hapit na bumagay sa balingkinitan niyang katawan. Ngumiti si Isabel sa harap ng human-size mirror. Not bad, bulong pa ng dalaga nang makita ang kanyang alindog. Suot ang regalo sa kanya ni Silver noon. Ang kwintas, isang pares ng hikaw at bracelet na itinago niya dahil hindi talaga siya mahilig noon sa mga ganitong gamit. Pero ngayon ay kailangan niya nang ilabas dahil sa iisang dahilan. Magpapakilala na siya bilang totoong Isabel. Hindi pa sana gagawin ng dalaga, ngunit wala na rin namang magagawa pa si Margaret dahil nakuha niya ng buo ang mansyon at naipatigil niya na ang business na hawak ng babae sa isang kisap mata lamang. Wala naman kasi siyang dapat gawin kundi ang magutos. Hindi pa iyon alam ni Margaret. Paano kaya kapag nalaman na iyon ng babae na sa mismong dinner date na si Margaret din pala ang pasimuno? Ngayon ay ito rin mismo ang naipit sa pagitan dahil sisipot lang daw si Silver oras na suot nito ang regalo ng lalaki noon. Paano niya nalaman? Dahil rin mismo sa sekretary ni Margaret kanina. Matapos kasing kausapin ng babae ang tauhan nito ay agad umalis si Yula. Yun din ang naging pagkakataon niya para habulin ito. Sinabi niya ang totoo na hindi nga rin nagulat si Yula dahil alam daw nito noon pa na hindi totoong Isabel ang boss nito. Naitanong niya kung paano dahil daw sa ugali at sa nunal na nasa gitnang cleavage ng totoong Isabel at siya lang ang meron nun. Kung sa bagay sa 5 taon na pagtatrabaho ni Yula sa kanya noon, memorize na nito ang galaw at ang kanyang ugali. Nung uni nagtataka pa daw si Yula sa unang pag-uusap nila, pero kalaunan napagdugtong-dugtong nito ang lahat-lahat. Lalo na sa tuwing biglang hihinahon ng boses ng isang Isabel, tapos ay bigla raw sisigaw makalipas ng kalahating araw. Mabuti pa talaga ang babaeng yun at marunong magtagpi-tagpi sa mga pangyayari. Si Silver kaya, kailan ito may isip na isang huwad na Isabel ang nasa tabi nito? Kinausap ni Isabel si Yula na siya ay tulungan at oras na naibalik sa kanya ang lahat, ito pa rin ang kanyang magiging sekretary. Humingi ng paumanhin si Yula. Wala daw kasi itong sapat na ebidensya para sabihin kay Silver ang katotohanan. Isa pa, hindi rin pwedeng basta-basta na lang daw itong gagawa ng mga bagay-bagay na alam nito na walang kasiguraduhan kung mananalo ba ang babae.
Tsaka kailangan daw kasi ni Yula ng trabaho sapagkat may mga kapatid pa itong nag-aaral. Kaya nga kahit alam na nito ang totoo, pikit mata na lamang nitong nagpatuloy sa trabaho. Alam naman iyon ni Isabel, kaya nga nangako siyang oras na tulungan siya nito, hindi niya ito tatanggalin bilang sekretary. Miss Isabel, paalis na po si Margaret. Ngumiti siya nang mabasa ang text na iyon mula kay Yula. Mukhang ilang sandali na lamang matatapos na ang pangarap ni Margaret. Isang manipis na makeup lamang ang inilapat niya sa mukha niya. Hindi kasi siya sanay sa makapal. Fresh look lang din iyon na natural na yata sa kanya. Ang hanggang balikat na buhok ay kinulot lamang niya para magkaroon ng buhay. Ash blonde ang buhok na ginaya lang din ni Margaret. Isang black estilito na kumikinang-kinang ang isinuot niya. Tsaka black leather handbag na kapares ng kanyang sapatos. Maiilang siyang ipinasok na papel sa dalang handbag. Kung sakaling hindi madala sa unang plano, kailangan may plan B. At kung hindi madadala, syempre sa huli, doon na siya aasa, sa plan C, kung saan dami na si Dexter at Yula. Di siya kailanman sumuong sa gera na walang armas. Hindi na rin siya pwedeng manahimik, lalo na't sirang-sira na ang katauhan niya dahil sa pinaggagawa ni Margaret. Are you ready? Pagbaba niya ng first floor ay nag-aabang na doon si Lola at Dexter. Magaling na ito kaya oras na para gawin ang dapat. Nakangiti si Dexter habang nakakapit rito ang kanyang lola. Ang gwapo't maganda naman talaga. Parang lolo at lola ang datingan ng dalawa. Yes la. Good to hear that, Isabel. Nasa likod mo lang ako. Maging si Sean ay dala rin ng kanyang lola Lovis. Ayaw pa sana niya dahil gabi na ngunit ayaw kasing magpaiwan ng kanyang anak. Isa pa'y mabait naman si Sean at sure namang matutulog lang din ito sa kotse mamaya. Kaya pumayag na rin siya. Mommy! Tawag ng kanyang anak. Okay, let's go sweetie. Be good, okay? Kinuha niya iyon kay Manang Ising at kinalong kasabay ng maliit na backpack na lagay ng mga feeding bottle at towels nito. May extra diaper at t-shirt na rin doon. Tandaan mo, tatawagan mo ako oras na magkagulo para matawagan ko ang mga pulis, Isabel. Muling paalala ni Lola Lovis sa kanya bago sila sumampa ng sasakyan. Sa isang 5-star restaurant sila bumaba. Ang entrada pa lang nun ay malulula ka na. Ito ang isa sa mga ipinagmamalaki ng Maximus Hotel at pagmamayari ito ni Silver Maximus. Bukod sa mga hotels ay may mga restaurant din ito at mga resort na nagkalat lang din sa buong Pilipinas. Siguro nga yun talaga ang habol ni Margaret, ang maging instant billionaire dahil kahit wala itong pera ay mabubuhay ito na parang prinsesa. Yun nga lang ay pinagtataka niya. Bakit patuloy pa rin itong pinapatakbo ang negosyo niya kung bilyonarya naman ito dahil sa asawa? Siguro sadyang gusto lamang magpayaman ng husto upang may lustaying pera. Okay lang ba na ikaw lang ang papasok sa loob, iha? Nag-aalalang tanong ng kanyang lola Lovis. Nasa kandungan na nito si Sean at dumidede. Napapapikit na rin at ilang sandali na lang ay makakatulog na ito. I'm fine la. Don't worry po. Kayang-kaya ko na to. Be careful, Isabel, dahil masamang babae si Margaret at baka kung anong gawin niya sa'yo. Na kaya niyang pumatay at siguradong kaya pa rin niyang gawin. Alam niya naman iyon kaya nga hindi niya iwinawaglit ang armas na nakapaloob sa dala niyang handbag. Sigurado namang hindi siya kakapkapan o titignan ng gamit niya dahil alam niya na kilala siya ng mga gwardiya sa lugar na ito. Nakailang date na rin kasi sila ni Silver dito noon bago pa man siya inagawa ni Margaret ng katauhan. Thank you, Dexter. Tsaka siya bumaba ng kotse. Nasa parking area ang mga ito at siya lamang ang lalabas. Mamaya na si Dexter, oras na kailanganin niya ito. Nakontak na rin niya si Yula at nasa loob na rin daw ang dalaga. Dahil kahit saan magpunta si Margaret, kasama nito lagi si Yula. Dumedepende lang din kasi ang babaeng iyon sa tauhan. Ani mo hindi kayang mabuhay ng walang anino ng tauhan. Siniguro ni Isabel na magkapareho ang kasuotan nila ni Margaret. Mula sa dress, sapatos, handbag at sa buhok. Yun nga lamang nga hindi pareho sa makeup dahil mas pinili niya ang simple. Si Yula ang nagsabi sa kanya noon, kaya alam niya. Iba talaga kapag may kakampi ka mula sa loob dahil malalaman mo lahat ng galaw ng impostor. Good evening, Miss Isabel. Tila naguguluhang bati ng gwardya. Good evening. Enjoy, miss. Ani pa nito. Thank you. Kitang-kita niya ang sunod-sunod na pagkurap ng mga mata nito. Ani mo'y naguguluhang bigla.
Siguro'y nasa isip ng guard na bakit mabait na ito, samantalang demonyo ang ugali ng taong ito. Kasalanan talagang lahat ito ni Margaret. Parang gusto talaga niyang sakalin hanggang mag-violet dahil sa pagsira nito sa maganda niyang imahe. Mula sa kanyang kinatatayuan, ay hindi agad humakbang patungo sa mga nakahilerang table dahil sa dalawang taong pinagsisilbihan ng waiter at waitress. Kitang-kita niya ang ngiting-ngiti na mukha ni Margaret. Napangisi siya. Sandaling oras pa ang kailangan niyang hintayin. Nailagay mo ba, Yula? Tumalikod si Isabel at nagtungo muna sa restroom. Tsaka niya tinext si Yula. Yes, ma'am. Nilagay ko po sa ilalim ng mesa, ma'am. Nang mabasa iyon ay agad niyang binuksan ng audio ng phone niya at inilagay sa tenga ang wireless headset upang pakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Babe, happy anniversary! Stop it. Alam mo kung anong meron tayo, kaya itigil mo ang kahibangan mo. Namilog ang mga mata niya sa narinig niya. Babe, bakit ka ba nagkakaganyan? Alam mo naman na… Shut up! At ipakita mong hinihingi ko sa'yo, Isabel. Dahil kung wala, huwag kang aasa sa akin dahil alam ko na may itinatago ka. Inayos niya ang pagkakalapat ng headset at lumabas ng CR habang patuloy ang pakikinig sa usapan. Listen, Isabel. Maniniwala lang ako na ikaw talaga si Isabel. Oras na ibinigay mo sa akin ang hinihingi ko. Tila nanlambot ang puso niya sa madiing mga salita ni Silver. Please, mamaya na yan. Ipakita mo naman sa akin na asawa kita kahit sandali lang. Mahirap bang maging tayo? Mahirap bang maging masaya tayo kahit sandali lang? I told you, hindi ako naniniwalang ikaw ang babaeng minahal ko't ipakita mo ang… Fine, kapag ba pinakita ko sa'yo, maniniwala ka na sa akin? Kapag ba ipinakita ko sa'yo, mamahalin mo ulit ako? Kapag ba ipinakita ko, mawawala na lahat ng mga pagdududa mo? Saktong nakalapit si Isabel sa tabi ng pader nang makita niyang tumayo si Margaret at may kinuha sa bag, isang red box. O ito, binagsak nito iyon sa ibabaw ng mesa. Ito ang regalo mo sa akin noon. Ano, masaya ka na ba, Silver? Kailangan bang umabot tayo sa ganito para lamang mapatunayan kong… Isang malakas na palakpak ang pumailan lang sa kabuuan ng lugar na yun. Napalingon ng dalawa at ganun na lamang ang nakikita niyang gulat sa mga mata nito. Ilang beses pa nga ang palakpak na ginawa niya bago magsalita. Bravo! Napakagaling mo! Maniniwala na sana ako sa iyo, Margaret, pero hindi yan ang regalo ni Silver noon. Nakangiti niyang wika. Biglang napatayo si Silver sa kinuupuan at maging si Margaret. I'm sorry kung nagulat kayo. Lalo ka na, Margaret. Pabalik-balik ang titig ni Silver. Anong sinasabi mo? Kumapit ito sa lalaki. Huwag kang maniniwala sa kanya, babe. Sinungaling yan. Ako ang totoong Isabel at hindi kita niluloko. Hinukulit nito ang kamay ni Margaret na kumapit sa braso nito. Babe, I am Isabel. You know that. Asawa mo ko. Kaya huwag kang maniniwala sa impostorang yan. Malakas na halakhak ang pinakawalan niya. Are you sure about that? Patunayan mo, Margaret, dahil kung hindi mo kaya, ako kaya ko. Guard, palayasin ninyo ang babaeng ito. Guard! Ngunit bago pa man mahawakan ng dalawang gwardya si Isabel, ay nagbabala na si Silver na wag idadantay ang palad ng mga ito sa kanya. No, Silver. Listen to me, babe. Ngunit hindi na pinatapos ni Isabel ang mga kataga nito. Saktong araw ng kasal natin nang harangin niya ang bridal car na sinasakyan ko. She shot me. Tsaka niya ako itinulak sa bangin. Paliwanag niya habang nakatitig kay Silver. No way. Gawa-gawa mo lang yan para paghiwalayin kami ni Silver. Dahil ang totoo, ikaw ang tunay na Margaret. Sigaw nito. Dumagundong ang boses ni Margaret sa lahat ng sulok ng restaurant. May iilang mga nagtatrabaho doon ang nakikinig at may iilang nagvi-video. Really, Margaret? Natawa na naman siya. Here, Silver. Tignan mo ng mabuti. Ang alahas na ayaw kong isuot dahil sa sobrang mahal. Kunin mo at ibigay mo sa peking yan. Isa-isa niyang hinablot iyon at itinapon sa paanan ni Silver. Listen, Margaret. This is just the beginning. Huwag mo kong tinatakot dahil hindi na ako natatakot sa mga banta mo. Peking Isabel. Sigaw nito. Hindi siya nagsalita. May kinuha si Isabel sa bag. Nilukot iyon at ibinato kay Silver. Kulang pa bang patunay yan, Silver? Na ang babaeng katabi mo ay isang impostor? Hinablot iyon ni Margaret sa mismong kamay ng lalaki nang akmang titignan nito ang nakapaloob doon. No way! That's not me! Ikaw yan!
Ginaya mo lang ang mukha ko para agawin ng lahat sa akin. Larawan iyon na ibinigay ni Dexter sa kanya para ipakita kung paano inoperahan si Margaret. Natatawa na lang talaga siya dahil kitang-kita naman kung sino ang nasa larawan. Gumalaw si Silver at nagulat siya nang bigla nitong sampalin ng malakas ang babaeng katabi. Natumba si Margaret hawak-hawak ang pisngi. No, please Silver. Huwag kang maniniwala sa kanya. Siya talaga si Margaret. Nagsisinungaling siya, babe. Guard? Habang palapit si Silver sa kanya, sumenyas ito sa gwardya. Hindi, huwag niyo akong hawakan. Kasabay ng pagbunot ni Margaret ng baril sa bag nito, tsaka ito tumayo upang itutok sa mga naroon. Nagulat siya maging ang lahat ng naroon. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, Silver. Did you forget? We have a son. Ngunit mas nagulantang siya sa sigaw ng babae. Ayaw mong maniwala, ako talaga si Isabel. Pwes maubos na kayong lahat kung ganun. Sigaw nito sa buong lugar. Umatras ang ilang mga tauhan ng restaurant. Habang ang dalawang guard ay dahan-dahang nagbaba ng baril. Sige, sabihin na nating siya ang tunay. Pero hindi mo maitatanggi, Silver, na may anak tayo. Hindi niya napaghandaan ang sandaling yun dahil hindi niya iyon alam. At ni minsan, hindi niya nakita ang anak nitong tinutukoy. Margaret, listen to me. Madadagdagan ng mga kasalanan mo oras na. I don't care. I don't care. Sigaw muli nito kay Silver, tsaka humarap sa kanyang dako. Ngayon, anong gusto niyo ha? Magpatayan tayo rito? Huwag niyo akong pagkakaisahan dahil kung planado mo ang lahat, Isabel, pues planado ko rin to. Natatawa nitong sambit. Hindi siya sumagot. Tahimik niyang pinindot ang cellphone na hawak niya sa kamay at hinayaan yung nakabukas upang marinig ng lola niya sa kabilang linya ang nangyayari. Sigurado siya natatawag ng mga pulis ang matanda. Oras na malaman itong nagkakagulo na sa loob. Laura, ang baby. Mula sa unahan, lumabas mula sa isang pintuan ang kanyang kasambahay. Si Manang Laura at umiiyak ito buhat ang nasa 1 taong gulang na batang lalaki. Kaidaran iyon ni siya na anak niya. Wala itong kaalam-alam. Laura, don't! Ngunit nakatutok ang baril sa matanda at maya-maya ililipat din sa kanila. Humakbang ang babae palapit sa bata. Ngayon, paalisin mo, Silver, lahat ng tao rito. Dahil kung hindi… No, please not the baby, Margaret. Nasisiraan ka na ba? Anak mo yan, pero gusto mong patayin. Doon lang siya napasigaw dahil umiiyak na ang paslit na buhat nito. Nilingon ni Silver ang mga taong naroon at pinaalis ayon sa nais ni Margaret. Alam niyang sa kabila ng pagiging kalmado nito ay may kung ano itong iniisip. Anong klaseng ina ang babaeng to? Ginawa nitong hostage ang baby para lang makatakas. Sumunod ka, Silver, dahil kung hindi papatayin ko ang anak natin. Hindi ako nagbibiro. Tinitigan niya ang lalaki at dahan-dahan nitong lumalapit. Huwag kayo magtatangkang gumawa ng kung ano. Margaret, anak mo yan. Ibaba mo ang bata at mag-usap tayo. Ani Silver. No, sumunod ka kung ayaw mong madamay ang bata sa lahat ng to. Aalis tayo at sasama ka, Silver. Kanina ay determinado na siya, pero ngayon ay tila nang hina siyang bigla dahil sa nakikita. Ina ka, Margaret, kaya paano mo nagagawa to? Nanghihina niyang tanong habang paatras ng paatras ang babae buhat ang bata. Oo, Isabel. Inakot gagawin ko ang lahat, makumpleto lang ang pamilya na para sa anak ko. Kaya lumayo ka na't hayaan ako, dahil kung hindi… Umiyak ang bata nang idiin nito ang dulo ng baril sa ulo ng bata. Parang pinupunit ang puso niya sa sobrang pagkaawa sa baby. Bakit may ina na kagaya ng taong to? Sasama na ako. Ibigay mo ang bata sa akin. Seryosong wika ni Silver. Lumapit ito ng walang pag-aalinlangan. Gusto niyang tawagin pero hindi niya magawa dahil ang bata ang nakasalalay sa lahat ng magiging galaw niya. Walang susunod! Muling sigaw ni Margaret. Pinasadahan siya ng lalaki. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng titig nito. Ang tanging naintindihan lamang niya ay handang gawin ni Silver ang lahat para sa anak nito. May anak din sila pero hindi niya masabi. Ayaw niya nang sabihin dahil sa nakikita niya ngayon. Isabel! Lumingon siya. Si Lola Dexter at ang anak niya. May mga pulis na nauna sa mga ito. Habulin niyo, nasa exit sila. May hostage na baby si Margaret. Anya sa pulis na unang lumapit. Agad na gumalaw ang mga ito at pinaligiran ng buong gusali. Ang hiling lamang talaga niya ngayon, makuha ang baby sa ina nito na halatang nababaliw na. Sasama ako.
Dito lang po kayo ma'am, delikado dahil may barilang sospek. Pero bago pa siya nakasunod, pinigilan agad siya ng isa sa mga pulis doon. May umikot sa likod ng building at may dumiretso sa dinaanan ni Margaret at Silver. Bumalik kayo, susundan ko sila. Dala kasi nito si Sean at delikado talaga doon. Paano ka iha? Sumama ka na sa amin, mahuhuli din ang babaeng yun. Ipaubaya mo na sa mga otoridad. Nola, susundan ko sila. Bumalik ko kayo ng sasakyan, susunod din ako agad. Pero… Tara na Lovis. Si Dexter na ang bumuhat kay Sean at hinila nito ang matandang babae. Mag-iingat ka Isabel, mag-iingat ka ha. Tumango ang dalaga bago sumunod sa mga pulis. Ngunit bago pa man siya nakalabas ng exit, ay sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Biglang kumabog ang puso niya habang palabas ng backdoor ng restaurant. Hindi nakagalaw si Isabel sa kinatatayuan nang makitang dahang-dahang natumba sa simento ang babae. Tad-tad ito ng bala. Napatakip na lamang siya ng bibig nang makitang pati si Silver humandusay din sa simento. Silver! Sigaw niya kasabay ng sunod-sunod na patak ng kanyang mga luha. Dead on the spot si Margaret Santiago nang paputukan ng mga pulis. Dahil kung hindi ito naunahan, malamang ay pinatay na nito ang baby na walang kamuwang-muwang. Tinamaan si Silver dahil inagaw nito ang bata sa babae. Tsaka nito itinulak si Margaret. Hindi lubos maisip ni Isabel na kayang gawin iyon ni Margaret para lamang sa sarili. Hindi kailanman masasabing isa itong ina dahil sa ginawa nito. Agad na dinala ng hospital si Silver at siya ang kumuha sa baby. Hindi niya alam kung anak ba iyon ng dalawa. Kung sakali mang anak nga, hindi siya kailanman magagalit sa bata dahil wala itong alam at walang muwang sa mga nangyayari. Kaya pala wala ang baby sa mansyon nang pumasok siya doon dahil na kay Silver ito at ito ang nag-aalaga sa bata. Surgery ang nakapagligtas kay Silver. Dahil tinamaan ang isa sa mga spinal cord nito at dalawa sa balikat. Ayon sa doktor ay kailangang magising ni Silver within 48 hours dahil kung hindi, koma ang kasasadlakan ng lalaki. Sobra ang pagkahabag ni Isabel, lalo na nang pumasok na siya ng ICU para ito ay tignan. Sa dami ng mga aparatos na nakakabit sa lalaki ay para na itong buhay na patay. Animoy computer na lamang ang nagbibigay ng buhay rito, kaya hindi niya maiwasang maiyak ng sobra. Alam kong biktima ka lang din. I'm sorry kung nadamay ka sa lahat ng ito, Silver. Kasalanan mo rin kasi. Pumasok ka kasi sa buhay ko. Naluluhang bulong niya habang hawak ang palad nito. Gumising ka na. Maraming naghihintay sa'yo. Isang halik sa noo ang iginawad ni Isabel. Naluhaan na rin siya dahil sa sobrang awa rito. Siya ang nagbantay kay Silver sa hospital pero hindi iyon naging madali dahil ilang beses ding bumaba ang heart rate nito at ilang ulit iyong nirevive. Parang pati siya ay kinapos na rin ng hangin dahil sa mga nangyayari. Isabel, kailangan siyang madala ng ibang bansa. Nagitla siya ng hapong iyon nang dumating ang mami ni Silver. Wala na po bang ibang paraan? Nanginginig na tanong niya. We need to decide right away, Isabel. Dahil kung hindi, baka hindi kayanin ni Silver ang lahat ng ito. Niyakap siya ng may edad na Maximus dahil sa paghagulgol niya. Ayaw niya sana pero wala siyang magagawa. Ang sabi ng mami ni Silver ay sumunod siya sa LA matapos ng lahat ng problema. Sumang-ayon naman siya at pumirma na payag siyang ilipat ng hospital si Silver. Kahit ano ay kaya niyang gawin para lamang makaligtas ito. Kilala niya ang mami ni Silver dahil ito pa nga ang nagsuggest noon na magpakasal na sila nito. Mabait ito't hindi matapobre gaya ng ibang mga mayayaman dahil nanggaling kasi ito sa hirap bago nakamit ang karangyaan ng buhay. Nag-iisang anak lamang si Silver. Kaya kailangan talaga itong mabuhay dahil sa lalaki na kasalalay ang tagumpay ng lahat ng meron ng mga Maximus. Patay na rin kasi ang ama ni Silver kaya't walang ibang hahawak sa mga yaman ng mga ito kundi si Silver lamang. 2 buwan nang nakalipas bago lumipad si Isabel patungo sa Los Angeles. Ngunit sa kasamaang palad ay nasa koma pa rin si Silver. Buwan din ang itinagal ni Isabel abroad. Pero dahil may mga negosyo rin na kailangan na pamumuno niya, ay pinauwi siya ng mami ni Silver. Nilipat ang lahat ng pamamahala sa mga ari-arian ng mga ito sa kanya. Malaki kasi ang tiwala ng babae sa kakayahan niya. Alam na rin ito ang lahat ng mga nangyari dahil bago pa lumipad sa estate ng mag-ina, ipinaliwanag na niya ang lahat rito. Sa ngayon idalangin ni Isabel na magising na ang kanyang asawa. Ang anak ni Margaret ay kanyang inako,
kaya naging dalawa agad ang kanyang baby. Si Sky ay magkaedad lang sa anak niyang si Sean at alam niya na magiging mabuting magkapatid ang dalawa. Si Dexter at Lola Lovis ay nagpakasal din. Sa huli ay may happy ending pa rin ang love story ng babaeng tumulong sa kanya. Si Yula ay sekretary pa rin niya hanggang ngayon at lahat ng negosyo niya ay ibinenta niya at nag-focus na lamang sa company ng kanyang asawa. Every 3 months ay binibisita ni Isabel si Silver abroad. Ngunit ganun pa rin at wala man lang nagbago. Sana lang hindi abuti ng matagal na panahon bago ito magising dahil gusto niya itong mayakap at makasama ng panghabang buhay.